Ito sila eh. May karapatan kaming kilatisin yung mga yan. Pero ang ginagawa nilang nang aakusan ng fake news, gustong magpatawag sa Kongreso ng hearing on fake news, maliwanag naman para busalan kami. At saka busalan ng busalan ng ordinaryong mamamayan. Kasi nakaka-apekto to ng diskurso. Siyempre, 2 beses ka mag-iisip bago ka mag-post. 2-3 beses ka mag-iisip kasi baka COMELEC na yung kumakatok sa inyo. Di pa nga maliwanag kung ano yung rule. Di pa nga na-define kung ano yung fake news. Hirit na sila ng hirit. Fake news, fake news, fake news. Magawa sila ng polisiya sa ehekutibo tungkol sa fake news. Pero nakakaligtaan nila, paano ninyo pupulisin ang fake news? Hindi nyo pa sinasabi sa amin kung ano yun. Baka nakalimutan ninyo, gagawa kayo ng batas, hindi nyo masabi sa amin. Ano ba yung sinabi namin na peke? Ano ba yung sinasabi ninyo na kinaiinisan ninyo na fake news? Wala hanggang ngayon. At kahit dun sa sa mga dalubhasa, hanggang ngayon debate pa rin. Ano ba lang ang pinaparusahan sa ibang bansa? Ito tinignan na namin. Ang pinaparusahan sa ibang bansa, yung may mali siya. Pagka nagsalita ka, mayroon kang sinabi, in spite of the fact na alam mong peke yan, kahalintulad yan ng libel. So, yun ang tinitignan. Isa ngayon sa atin, kung ang sinabi mo, nakakapanirang puri, may mali siya, libel yun. May batas tayo sa libel. Pero yung hirit na fake news, talagang hindi nila dinidefine para madali silang magturo. O ito, fake news yan. Pwede nilang isumbong sa sa COMELEC. O ito, kung ano-anong sinasabi tungkol sa kandidato without defining it. Anong ibig sabihin yan? Violation yan ng due process. Hindi nyo kami pwedeng parusahan kung hindi namin alam na mali yung tinutukoy ninyo. Pero habang hindi nila dinidefine kung ano yung fake news, they get to say, ito fake, ito fake, ito fake. Kung sino yung nakasakit sa kanila, di ba? Sila yung peke. Ganon ang nangyayari ngayon. Miss MJ. May sasabihin ako. Well, yung sa question ni Jason na ano yung value ng 2025 election dito sa mga kaganapan na to. At napaka-importante nito kasi yung mga pipiliin natin ngayong election na ito ang magdedetermine ng uri ng election na mararanasan natin in the next 2 or 3 election cycles. So that is why this election is very, very important. Dapat ang piliin ng ating mga kababayan ay yung mga kandidato na hindi i-enable ang mga ganitong klaseng pag-iisip na kapag tinatanong mo sila tungkol sa trabaho nila, ang bato sa'yo, troll ka, fake news ka, narco-vlogger ka, pogo-vlogger ka. Kapag ang mga kandidato sa inyo ay walang bukang bibig, kundi i-enable ang uri ng pamumuno ng Marcos administration na ayaw sumagot sa mga accountabilities nila, na panay gaslighting ang ginagawa sa atin. If you are going to elect this kind of individuals, sa susunod na mga eleksyon, maybe 2-3 election cycles, magiging ganon ulit tayo. Magiging ubusin ulit ang pondo ng bayan, hindi natin alam kung meron pang matitirang dugo sa mga Pilipino by that time. So that's why it's very important to choose for someone na nilalabanan ang ganitong klaseng bulok na pag-iisip sa pagpapatakbo ng bayan. They have to answer. Ang dami-dami nilang dapat sagutin. Ang dami-dami nilang dapat sagutin tungkol sa mga pangako nila na food security. Ang dami nilang dapat sagutin tungkol dyan sa budget. Ang dami nilang dapat na resibo na dapat pinapakita kung saan napupunta ang perang ginagastos nila, asa ng mga flood control projects, kinamamatay ng mga bawat Pilipino yan. Paparating na uli yung, ilang buwan na lang, paparating na uli yung tag-ulan, babahain na naman tayo. Inaudit nyo na ba yung mga flood controls na pinondohan nyo ng bilyon-bilyon? Mag-isip kayo ng paraan kung paano ang mga infrastructure projects natin ma-audit dahil lahat kayong nandyan, contractor ding mga putang ina ninyo. Build our nation. Kung ang pipiliin ninyo ay mga katulad ni Congressman Barbers na yung asawa niya may utang na 29 million worth of luxury bags, anong mangyayari sa Surigao?
And then, I just have to react on this because Ace Barber said several times, ganyan ba kayo pinalaki ng magulang ninyo? Mura ng mura. Well, Ace Barbers, ganito ko pinalaki ng magulang ko. Tumatayo ako sa mga abusadong kagaya mo. Ikaw, hindi mo mahal ang Surigao. Bulok na yung mga minahan dyan sa Surigao. Ano na nangyari? Ang ganda-ganda ng probinsya ninyo. Yung minahan sa inyo, ano na? Ano ang nagawa? Tagal-tagal mo ng public official. Anong nagawa mo para sa kapwa mo sa Surigao noon? I mean, these are the things that you should ask yourself. And these are the people who will not answer questions. Instead, pipit-pitin ka, titirisin ka. Bakit? Kasi ordinaryong tao ka lang. Nakahanap ka ng katapat, Ace Barbers, kasi hindi kami papayag na ganun-ganunin lang ninyo, tapak-tapakan lang ninyo, and I think, sa uri ng pagtrato ninyo sa mamamayan, na para bagang kayo ang amo namin, someone has to say, let's stop this madness. Lalaban kami, and lalaban kami hanggang dulo. Kita-kita tayo sa finals. And kung akala ng mga kongresista na tatahimik kami dahil pinatawag nila kami sa kongreso, parang ang feeling ko lalong umingay. So, backfire. Oo, di lang yun. Ang mga sumusunod sa amin, nagbabasa sa amin sa social media, lumalakas na rin ang loob. Kasi nare-realize na rin na hindi lip service ang nasa saligang batas. Nakikita nila na buhay ang saligang batas, buhay ang aming mga karapatan, at buhay na buhay ang spirito ng 1898. Yes. At nga pala, ang pagmumura tulad ng ginawa kanina ni Joey ay hindi po libelous. Okay? Linawin po natin yan ha. Ayon sa Korte Suprema, may desisyon na dyan na ang mga ganyang expression at emosyon, mga putang inang ganyan, hindi po libelous. Parang hindi ba kapani-paniwala pag ako yung nagsasabi ng putang ina? Ang sa akin lang po, yung panawagan ko sa mga kapwa ko butante, huwag iboto ang stupido. Bigyan ako ng example ni Attorney Trixie, yung sabi niyang baka fake news ngayon tapos bukas yung noon ang paniniwala is flat ang earth. Tapos fake news yung bilog ang mundo. Di nagtagal, ang naging fake news na yung flat ang earth at bilog na ang mundo ang alam ng tao. Kaya ako I think ang solusyon sa fake news is better freedom of expression. The solution to wrong information is more correct information. At ang solusyon nyo dyan ay gumawa kayo ng mga batas para gawing mas matalino ang tao. Kasi sa panahon ngayon na wala na tayong problema sa access sa information. Overload na nga ang information. Gawa kayo ng mga batas na gawing matalino ang mga Pilipino para pag nakita nila yung mga news at mga post, kaya nilang i-determine. Guys, napatunayan na natin to sa Rappler. Walang nagpatahimik sa Rappler. Ang nangyari lang, dahil kinorek sila ng mga Pilipino, naging distrusted sila. Hindi na natin sila kailangan patahimikin. Pag nagsasalita sila, wala nang nakikinig. Exactly. At kung sa tingin nyo, nagsasalita kami ng mali, i-educate nyo ang mga tao. Patunayan nyo na kayo ang nagsasabi ng katotohanan. Kasi kung magagawa nyo yun, wala na din namang makikinig sa amin. Hindi nyo kami kailangan. I totally agree. Masisira nyo yung reputasyon namin. Tama. Ang problema, since hindi nyo mapakita na mali kami, papatahimikin nyo na lang kami. Yun ang solusyon nyo. Gusto kong sagutin yung kay Sir. Ang boto po natin, sa nakikita nating mga kahirapan at pagkakamali, ay gamitin po natin. Sabi ko nga, wag mo na yung hindi to yung panahon ni PRRD na meron tayong convenience to look for the best, to look for the smartest. Ito muna yung panahon na katulad ng panahon ni Pinoy na our vote
we are using it as a protest, as a way for us to send a message. Ngayon, hindi nila tayo pinapakinggan. Kahit anong sigaw natin na certification by liquidation, BICAM report, GAA, di ba? PhilHealth, isipin nyo, hindi kami hindi nagsalita yung mga tao, di ba, parang Ukraine na tayo ngayon. Di ba, look at Ukraine right now. So, pero tinatawag nila kami noon makapili, di ba? So, walang problema. So, ngayon, let's use our votes right now as a sign of protest. Gamitin natin para ibalik yung kapangyarihan sa mga tao na pag hindi nyo kami pinakinggan, pwede namin kayong hindi na iboto ulit. Pwede namin, sabi ko nga, hindi ako fan ng lahat ng lineup ni PRRD, but I will vote all of them just to send a message. Kung meron ako dyan nabububuhan, kaya naming panalunin yan. Kaya naming panalunin yan kung makikinig lang kayo sa amin. And yun yung ibigay nating message. Na pag nakinig kayo sa amin, you will never go wrong. At pag nakinig kayo dyan, kaya namin kayong tanggalin. Nasa atin po ang tunay na kapangyarihan. Yun yung ibalik natin. Pag natalo po tayo sa eleksyon na to at hindi natin na-send yung message na yon sa eleksyon na to, mas lalong hindi nila tayo pakikinggan after ng eleksyon. Kasi wala naman pala kayong kapangyarihan eh. Konti lang naman pala kayo eh. This is the time to pull off another 2016 election. Let's use our vote to change this country. Okay. So, gusto kong sagutin yung tanong ni Jason, no? Yung napakaganda na nangyayari ngayon, nagpakita na sila kung sino sila, 'di ba? Yung mga tumatakbo para sa susunod na eleksyon itong 2025, pinakita na nila sa atin ng maliwanag kung sino sila. Stupido ako, arrogante ako, bastos ako, abusado ako, 'di ba? Yung mga nag-sign ng impeachment na yan, no? Maliwanag na maliwanag. Kasi alam naman natin kung anong nangyari, kung anong ibig sabihin ng pag-sign ng impeachment na yan, di ba? Pero mo 32 plus million ang bumoto para sa Vice President. At yan yung talagang nag-focus sila dyan, no? Imbes na doon sa mga totoong problema ng bayan. Ngayon, hating-hati, nag-aaway-away. No, hindi sila nakinig doon sa rally ng Iglesia ni Cristo, no? Milyones ang lumabas noon. So, nagpakita, yung delikado kasi dito, yung katulad sabi ni Coco, pag pinabayaan natin ito, we're setting a precedent. Ito na yung bagong law, ito na yung bagong standard. Yung nakikita natin na massive vote buying, na sinisira ang Pilipinas, na imbes na pumunta sa PGH, imbes na pumunta sa mga indigenous people na hirap sa buhay, napunta sa vote buying. 'Di ba? So, pinakita na nila, ito mga nagvo-vote buying na ito, wala silang kakayanan, wala silang alam kung paano sila botohin ng Pilipino, katulad ng pagboto natin sa Vice President at sa kung sino pa, no? Binoto natin kasi nagsisilbi sa bayan. Hindi sila marunong magsilbi sa bayan. That's all the trick that they have up their sleeve. Yan lang yung alam nila. Itong lalo na ng mga dekada ng mga politiko na yan katulad ni Martin Romualdez, yan lang ang kaya niyang gawin kasi yun lang naman ang alam niya. Hindi siya nagsilbi sa bayan. So napakaliwanag, di ba? Napakaliwanag. Ang ganda-ganda nung nangyayari sa pananaw ko kasi tayo ang totoong kapangyarihan dito. Takot na takot sila sa atin, lalo na pag na-figure out natin na napakarami natin kumpara sa kanila at kailangan sa elections na ito, ilatigo natin yung mga abusadong yan.